Sir, excuse me, question for you, sir. Ilang taon po kayo na nakuha niyo yung first million? First million ko? Parang namumukhaan kita. Ikaw yung nag-interview kay Utol, no? Yes po, sir. Ilang taon po kayo, sir? First million, 25 years old. Grabe, sir, ang bata niyo pa. Okay lang po ba kayo naman po yung interview natin for the younger generation? Ay, ano yan? Para sa mga generation natin. Opo, sir. Motivational, sir. Yung content niyo, sir. Pwede, sige. Pero mabilis lang yan. Mabilis lang. Punta ako sa business ko eh. Sir, Gusto mo may punta business tayo? tayo? Para makita mo na rin. Sige po, Tara. sir. Para po sa mga hindi nakakaalam, sir, sino po tayo and ano po yung industry natin? Siyempre, haring bang influencer tayo at marami tayong natutulungang mga kababayan natin magpasaya, makatulong sa health and wellness ng ating katawan. At saka sabi niyo, sir, kanina, business owner po kayo. Ano po yung Oo. business natin? Ito, inline to sa aking pangangatawan kasi ang gumawa ko ng yogurt, healthy to. Ito kasi yung way ko para makatulong ako sa community natin. Marami kasi nagbebenta ng ice cream. Masama yun kasi maraming asukal yun. Mahilig ka ba sa ice cream? Mahilig ako sa ice Hindi cream. ko sinisiraan ng mga ice cream pero gusto kong lumayo sila sa mga sakit. At ako ay talagang fitness enthusiast. Natural to. May whey protein yan sa pamamagitan nito para malayo sila sa mga sakit. Ang ganda nun, sir. So, sir, influencer po kayo, tapos may business po kayo. Tanong ko lang, sir, magaling po ba tayo sa pera? Hindi ko masasabing magaling ako sa pera pero nag-iisip ako. Malaki kita sa pagiging vlogger. Alam natin yan. Pero hindi tayo habang buhay na sikat at hindi tayo habang buhay malaking kinikita dyan. Pero syempre, dapat maging advance ka. Artista nga nalalaos eh. Habang mainit pa yung time natin, kumikita pa tayo, mag-invest tayo. So habang sikat pa ako ngayon, pinupukpuk ko yan. Grabe yun, sir. Oo nga, sir, kasi ginagawa natin, future-proof na po natin yung sarili natin, no? Para sa pamilya din natin in the future. Tsaka isa pa, ito pa, idadagdag ko lang, di ba, yung mga influencer, hindi na nagbablog, nagpo-promote na ng mga illegal na di ba, gambling. Siyempre, ayoko naman matulad sa kanila. Eventually, mawawala rin yung illegal gambling na yan eh. Hindi na sila kumikita sa pagiging vlogger na wala pa yung illegal gambling na pinopromote nila. Saan na sila ngayon? Gagawa na ng masama yan. Lumalaban ako ng patas, nag-iisip ako, kaya nagtatayo ako ng mga business ko. And hindi pa nasisira yung image natin pagdating. Tama. Hindi lang naman image mo sinisira mo, yung buhay din ng mga ibang tao eh. Kawawa yun, di ba? Nagsugal yung tatay nun, anong kakainin ng mga anak? Oh, tama yun, sir. Domino effect talaga yun. Domino no? effect. Pero tanong ko lang, sir, since kayo po, sumikat po kayo sa fitness industry. So sa tingin niyo po ba may correlation ang physical fitness sa financial success ng isang tao? Meron talaga yan. Kasi ang fitness, hindi kayo respeto ng tao pag hindi maganda katawan mo. Real talk. Pag hindi maganda katawan mo, hindi kayo respeto ng tao pag mataba ka. Ito real talk hindi ko nagbabody shame. Pero syempre, pag mataba ka, parang doon pa lang tinitignan na. Ito, example, babae. Huwag kang maniniwala sa mga babae na magsasabi, hindi, ugali tinitignan ko eh. Ang unang-una tinitignan ng mga babae, itsura. Pag nakita nila, uy, trip ko to kakausapin ko to, i-entertain ko to. Pero pag mabait ka, pero yung katawan mo ganyan, tapos yung itsura mo hindi ka malinis, entertain ka ba niyan? Hindi, di ba? So yun ang unang-una, itsura. Yung mga ugali, yan susunod na yan. Nakikita talaga sa katawan natin yung disiplina, no? Tsaka pag maganda yung katawan mo, healthy ka, mas marami kang magagawa. Masisipag ka. Nung nag-gym ako, marami akong nakikilalang mga successful na tao. Ngayon, nako-connect ko sila, mas gumaganda yung environment ko. Mag-workout kayo, mag-exercise kayo. Isang beses ka lang mabubuhay sa mundong to, gawin mo na invest mo. Yun, totoo yun, sir, no? Kasi aanhin mo nga naman yung mga perang kinita mo, no? Kung yung sarili mong health naman is hindi naman maganda. Hospital ka, no? nasa hospital ka, anong gagawin ng 10 million mo? Iuubos mo lang sa hospital para mabuhay ka. Hindi ka na masaya. Pero sir, ano po bang mas malakas kumita sa inyo? Yung pagiging influencer nyo or yung pagiging business owner? Mas malakas pa rin yung pagiging influencer. Kasi bago pa lang to eh. Kumbaga mag-performance pa lang to eh. Kumbaga nagtatanim pa ako eh. Pag ito bumunga, tsaka ako aani. Ang tagal ko na influencer, magkano kinikita ko dati? 5,000 lang per month. 5K lang. Pero ngayon, pumapaldo na kasi sa sipag ko, kumikita ako ng 300,000 per month. Grabe yun, sir. Ang laki nun. Malaki nga, di ba? Pero sir, sumikat yung kapatid nyo dati sa pagiging negative niya sa social media. Nakapekto ba to sa journey nyo nung pasikat pa lang kayo sa pagiging influencer? Hindi, actually, negative din ako eh. Negative siya. Mas negative ako. Tinira ko yung mga Bisaya eh. Pero ginawa ko yun kasi gusto ko sumikat. Bata pa lang ako, gusto ko na maging artista, gusto ko sumikat. Bata pa lang ako, yun talaga pangarap ko. Kasi gwapo raw ako eh. So ako, nag-isip ako ng, ano kaya ako sisikat nito? Gagawa ko na mabuti, hindi ko naman kaya yun. Poverty porn, gagamitin ko ibang tao para sumikat ako, di ba? Hindi ko kaya yun eh. May nagamon sa akin basketball, taga Mindanao. Wala daw magagaling na basketball player dito sa Manila. Di ba nila ako kilala? Aring bangis ako, lupit-lupit ko maglaro, di ba? So sabi ko, pumunta ka dito. Ayun, yun na yung nagsimula. Sabi ko, wala rin naman magagaling na basketball player dyan sa Mindanao eh. Sabi ko, ngayon, doon na sila na-trigger. Tinira-tira na. Nagtirahan na kami yung mga Bisaya. Pero ano lang yun ha, hindi ko naman nila lahat nung una. Pero naramdaman ko yung kita eh. Tinira ko pa ng tinira sila. Sila yung ginawa kong stepping stone para sumikat ako. Kaya malaki pasasalamat ko dyan sa mga Bisaya na yan. Pero ngayon, syempre, nagbago na tayo. Hindi na natin gagawin yun. Kasi sumikat ka na eh.
ba't titirahin mo pa yun ang bayad-bayad na mga yan? Halos lahat ng tropa ko natatawa kasi mga Bisaya yun. Actually, medyo may lahi nga akong konting pagka-Bisaya eh. Nani. Di ba? Alam mo yun? Kaya tropa ko yung mga yan. Kataon lang talaga, sir, na dumating yung opportunity na survival instinct Tama. na ginamit natin yun. Tama. Kasi wala na akong ibang stepping stone kundi kayong mga Bisaya. Amit ko kayo, sorry. Thank you din kasi successful. Ngayon, okay na naman po sa Ngayon, lahat. okay na tropa na kami. Mamaya nga magkita-kita kami doon sa taas yung mga Bisaya kong tropa. Yun. So last question na lang po, sir. Any advice po for the younger generation or sa mga viewers natin na gusto mag-succeed sa industry na gusto nilang pasukin? Kahit anong industry, magiging successful ka kung masipag ka. At kung gusto mo yung ginagawa mo. Limbawa, gusto mo maging basketball player pero tamad ka. Hindi pwede yun. Kaya unang-una, mapapayo ko, hanapin mo kung saan ka masaya. Tapos mag-isip ka kung paano ka kikita sa ginagawa mo. Isa pa, huwag kang mahiyain. Dati mahiyain ako, wala akong napapala. Takot akong pumunta doon, takot akong magtanong. Hindi ka naman lalapitan ng tao eh. Ano bang tanong mo? Hindi ganun. Kailangan ikaw ang mag-approach kasi ikaw ang may kailangan. So huwag kang mahihiya. Kung nahihiya ka dahil dyan sa mukha mo, gawa mo ng paraan yan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. So ang sinasabi niyo talaga, sir, confidence talaga ang key to success. Yun po talaga. Tama. Confidence talaga. Pag wala kang confidence, anong gagawin mo? Pag gumanda ka tawa mo, automatic may confidence ka. Promise ko yan. Pag gumanda ka tawa mo, tapos wala ka pa rin confidence, ewan ko na lang. You have a wonderful advice, Sir Jormiel. So thank you so much for your time. Thank you, brother. Plug ko lang, dito lang yan sa may Holy Spirit, Quezon City. Talo kayo dito. Lagi ako nandito. Thank you, thank you.